Alright, welcome back ulit mga kapatid sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. At as we expect mga kapatid, no, tulad ng ating mga inaasahan, aalma ang China mga kapatid dito sa Google Maps kung saan ay makikita na ang West Philippine Sea. At ayon nga rito mga kapatid sa balitang ating panonoorin ngayon mula sa UNTV News, West Philippine Sea tag sa Google Maps, tinutulan ng China. Tutol mga kapatid ang China. Umaalma sila. Bakit yung West Philippine Sea nasa Google Map na? Samantalang yung 9 dash line nila wala naman. Mga kapatid, linawin lang natin ha. Hindi nangangahulugan na ang West Philippine Sea dahil nasa Google Map na official na tong kinikilala pati ng International Hydrographic Organization mga kapatid, di ba? Ang Google Maps mga kapatid ay naglalagay lang naman diyan ng mga pangalan, mga tol, pero hindi yan yung legally bind sa batas. Pero malaking tagumpay na rin to mga tol, no, sa ating bansa dahil ibig sabihin hindi lang tayong mga Pilipino ang kumikilala dito sa ating tinatawag na West Philippine Sea. Kumbaga, kinikilala na rin siya maging ng maraming lahi o maging maraming mundo. At dahil nga rito sa Google Maps na to, is malalaman na ngayon ng maraming lahi, maraming mga tao, maraming mga bansa na merong talagang West Philippine Sea dyan. Diba? So ngayon mga kapatid, panoorin natin tong balitang to mula rito sa UNTV News kung saan ay umaalma o tinututulan ng China etong paglalagay ng Google Maps ng West Philippine Sea sa mapa. Mga tol, no? Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Yung conformity of these various companies to utilize the word West Philippine Sea is a big victory for the Philippines. Malaking tagumpay sa Pilipinas para sa National Security Council ang paggamit ng tech giant na Google na mga katagang West Philippine Sea. Ayon sa Google, matagal nang ginagamit ang West Philippine Sea sa Google Maps. Okay. Basahin natin. The West Philippine Sea has always been labeled on Google Maps. We recently made this label easier to see at zoom level. Sabing ganon. So, matagal na ginagamit ng Google Maps etong West Philippine Sea. Hindi lang natin makita kasi siguro maliit lang, no? Pero 'di ba nung huling beses tayo nag-reaction video nito nung kasagsagan pa ng issue ni Congressman Marcoleta at saka ni Commodore Tariela mga tol. Tinearch na natin to sa Google, 'di ba? At nakita naman talaga natin na merong West Philippine Sea na makikita. Yun nga lang hindi pa kasi talaga siya nakatala dito sa International Hydrographic Organization kung saan pag yun ay naitala doon, ay talagang masasabi nating ano na to, mga to, legal na to, official na talaga, 'di ba? So dito mga kapatid sa Google Maps, matagal na daw nilang ginagamit pero ngayon may mas pinalaki nila o para mas madali nating i-zoom. Kaya mas maraming nakapansin. Sabing ganon mga tol, no? So tuloy natin. Gayunman, ini-enhance nila ang label para mas madaling makita. Ito ang paliwanag ng Google matapos na purihin ng mga opisyal ng Philippine government ang Google Maps sa paggamit ng label na West Philippine Sea. Pag hinanap sa Google Map ang Scarborough o Panatag Shoal na nasa 200 nautical miles Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, matatagpuan ito sa karagatang tinukoy bilang West Philippine Sea. Dito pa lang mga kapatid 'di ba? Kahit nasa elementary mo itanong O 'di ba? O para doon sa mga unbiased o para doon sa mga neutral lang, walang pakialam sa issue ng Pilipinas at China. Dito sa taas mga kapatid, ito yung China, dito sa taas yan ha. Ito yung Hainan Island, yung pinakamalapit na isla nila. Kung kukumparahin mo, gumamit ka ng ruler, gumamit ka ng metro o kahit na anong gamitin mong panukat, eto Pilipinas, eto Scarborough Shoal, eto yung pinakamalapit na Hainan. Kung titignan mo dyan mga kapatid, mas malapit ang Scarborough Shoal dito sa Pilipinas at napakalayo niyan dito sa isla ng China. Kung dito sa mapa, kung titignan mo, parang oo nga, no, ganito lang at ganun lang yung lapit. Pero mga kapatid, sa totoong buhay, milya-milya yan, kilo-kilometro layo niyan, daan-daang kilometro layo niyan, napakalayo mga tol.
Sobrang layo mula sa kanila. Pero imagine mo mga kapatid, merong mga Coast Guard nila. Kaya nga tinawag na Coast Guard dapat nagbabantay lang ng coast nila yan Kaso lagpas-lagpas na yan doon sa kanilang 200 nautical miles at etong Scarborough Shoal, pasok na pasok yan mga kapatid sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Na sino ba gumawa? Inimbento ba yun ng Pilipinas? Hindi. Bakit? Kasi defined by UNCLOS yun mga tol, United Nations Convention on the Law of the Sea, which is a signatory state din ang China. Nakapirma sila doon mga tol. Pero tingnan mo naman nakapirma sila pero hindi nila ino-honor, hindi nila kinikilala. At hindi lang Pilipinas ang merong 200 nautical miles mga tol. Maging ang iba pang mga bansa, yan, katulad na lang halimbawa nitong mga bansa na nandirito, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei, lahat yan mga tol may mga kanya-kanyang 200 nautical miles yan, exclusive economic zone. Kaso ang nangyari, yung mga 200 nautical miles nila mga tol, sinakop halos 90% ng South China Sea sinakop noong 9 dash line ng China. Diba? O biruin mo, etong karagatan na to, itong buong karagatan na to, ang gusto ng China, sila lang ang nagmamay-ari niyan. Para tayong magkakapatid na nakapalibot dito sa gitna nito, ito isang cake o pizza. Cake o pizza o pie. Yan Lahat tayo, may kanya-kanya tayong slices. May kanya-kanya tayong bahagi para hindi tayo mag-agawan. Ano sabi ng China? Hindi, akin lahat yan. Anong exclusive economic zone? Amin lahat yan. O, di ba? Kita mo karamutan nun, napakadamot. O, ngayon, umaalma sila. Maging Google Maps, mga tol, kinikilala West Philippine Sea. O, di ba? Tapos tayo pang mga Pilipino ang hindi kikilala dyan. Tinututulan naman ito ng China. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, matagal na umanong ginagamit at kinikilala ng international community ang geographic name na South China Sea. Oo nga. Ginagamit nga yung South China Sea, but it doesn't mean na dagat ng China yan. Let me point out that South China Sea is the geographic name that has long been used, recognized, and accepted by the international community, including countries worldwide and international organizations such as the UN. Oo nga, kinikilala nga yan at pangalan talaga niyan South China Sea. Pero mula nung UNCLOS, nagkaroon na ng mga 200 nautical miles exclusive economic zone at may mga bahagi na ang mga bansa dyan. Hindi nyo pwedeng angkinin lang yan. Diba? Ano, South China? Oh, South China Sea yan, amin yan. Amin yan amin yan. Oh, Brunei, wala kang dagat. Oh, Malaysia, wala kang dagat. Vietnam, wala kang dagat. Diba? Oh, Pilipinas, wala kayong dagat. Chupi-chupi kayo, South China Sea yan Ganun ba yun? Ganun ba yun? Hinihikayat naman ni Philippine National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya ang iba pang lumilikha ng digital maps na gamitin na rin ang pangalang West Philippine Sea. Sa gitna ito ng patuloy na mga agresibong hakbang ng China sa pinag-aagawang teritoryo. We thank Google, of course, and we also request, no? Sumama na yung ibang mga kumpanya, lahat ng gumagawa ng mga mapa, kung ano man yan, navigation na yan, please start using the West Philippine Sea because it's now becoming standard across the world. Saka tignan nyo naman meron tayong arbitral ruling. Diba? Tayo ay pinaboran ng dahig o ng Permanent Court of Arbitration. Hindi illegal yung claim natin dyan. Nanalo nga tayo Samantala, ikinababahala naman ng National Security Council official ang mga na-recover na underwater drones sa iba't ibang bahagi ng territorial waters ng bansa. Yun lang. Ayon sa Philippine Navy, batay sa forensic investigation, natukoy na nasa 55 hanggang 80% ng mga bahagi ng underwater drones ay may Chinese markings. We always consider these types of activities by Chinese agents as alarming. Because the forensic investigation done on the drones that were found in strategic locations in the country, in particular those that were found off Masbate, very near San Juanico Strait, and some which were found in Subuto Strait in Surigao, were found to be conclusively of Chinese origin. Because in fact, some of the components there were found to be
manufactured by China state organizations. Hindi natin alam mga kapatid kung kailan at saan pinakawalan ng China yung mga submersible device. At inaalam mga kapatid kung para saan itong mga to. Malamang ay pinag-aaralan nila kung gaano kalalim, kung gaano kababaw, o kung ano yung mga terrain, kung saan yung mga mababatong bahagi. Diba? Hindi natin alam mga kapatid kung para saan pero may ginagawang research ang China. Meron silang malaking pondo para dyan. Meron silang napakalaking budget. Nakakalulang budget mga tol na ginagastos nila para sa kanilang pag-expand. So evidently, I think now we can conclusively say that these are Chinese underwater drones. Naniniwala naman ng National Maritime Council, ginagamit sa intelligence gathering ang na-recover na underwater drones. Intelligence gathering. So basically, that's how far they would like to venture into our maritime territory. Kaya ayon sa mga opisyal, dapat mas maging mapagmatyag pa at alerto ang mga kababayan sa pagbabantay at pangangalaga ng ating seguridad. Rosalie Coz. Diba? Pero ganun pa man mga kapatid, no? Ay malaking tagumpay na nga para sa ating bansa na kilalanin hindi lang ng tayo, 'di ba? Hindi lang ng mga Pilipino. Etong tayo nagbigay ng pangalan na yan dito sa West Philippine Sea mula nung panahon ni Pinoy. 'Di ba? Naglabas siya ng executive order, inuutusan lahat ng ahensya ng gobyerno na official, ito na itatawag natin sa bahaging to ng dagat, sa kanlurang bahagi ng dagat mga tol. O sa kanlurang bahagi ng dagat. Tatawagin na natin siyang West Philippine Sea. Doon sa 200 nautical miles exclusive economic zone. Ngayon, kahit kasino mga kapatid, gumagamit ng Google Maps, type nyo West Philippine Sea, lalabas. O ito pala West Philippine Sea. Diba? South China Sea, oo, matagal na South China Sea yun, pero hindi nangangahulugan na inyo yan. Diba? Anyway mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.